Makakasama ho muna natin ang atin hong nagsisilbing ambassador sa Qatar, si Ambassador Merdomel Celo Melicor. Magandang araw ho sa inyo, Ambassador, at welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, si Bombo Genesis at Bombo Jai po ito. Welcome sa Bombo Network News, Ambassador. Magandang hapon naman, Bombo Jerry, mula dito sa Doha, Qatar. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis at Bombo Jaira po ito, Ambassador. Tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa atin pong 32 stations nationwide sa buong Pilipinas na po ito. Kamusta ho kayo dyan? Kamusta po ang embahada? Kamusta pong sitwasyon ng ating mga kababayang Pilipinong nariyan ngayon, Ambassador? Mabuti naman, parang normal lang kasi mga 5 araw na po na wala ng alarm dito sa Doha. So nagiging unti-unting normal na ang panahon, pero hindi natin matiyak kung in the next coming days hindi ulit magkakaroon ng mga alarms. Pero before yung 5 days na ito, Ambassador, ano pong sitwasyon ho dyan? Kamusta po yung mga natatanggap po ng Qatar na mga pag-atake from, say, Iran, Ambassador? Ang sabi ng Iran officially, marami silang na-intercept na mga ballistic missiles, mga cruise missiles at saka drones. Mhm. Pero lahat naman, halos lahat na intercept nila. There were a few na nakalusot. Pero usually pag mga pupunta yan sa mga uninhabited grounds, hindi na lang nila tinitira. But before that, yung start nung February 28, yeah, nagkakaroon ng almost daily mga 3, 4 na alarms. Ngayon, for the past 5 days, wala na po. Pero effective po yung nababanggit po ninyo kanina na nahaharang o nai-intercept yung mga missile? Yes, yes. Kasi kung hindi yun na-intercept, ang dami na sanang nasira dito sa Qatar. Oo. Actually, ang gobyerno po ay ginagawa niya lahat para ma-intercept lahat po ng mga incoming missiles at drones. At tinitiyak niya ang seguridad ng lahat ng mga nanditong nakatira sa Qatar. Mm. As to doon po sa proteksyon at kapakanan po ng mga overseas Filipino workers, Ambassador, kamusta po sila ngayon? And kamusta po yung atin pong pagtugon kung ano man pong mga concern nila sa ngayon, Ambassador? Ang mga kasamahan natin, mga OFWs, natakot lang talaga sila, especially nung initial start ng hostilities between the warring countries. Hindi naman kasama kasi ang Qatar doon sa mga warring parties, ano. Kasi nagsara ang airspace. Hindi na sila makalabas. Tapos yung maririnig nila yung malalakas na putok, kagaya ng pinapakita nyo ngayon, syempre nakakatakot. But Qatar has assured lahat po ng mga inhabitants merong alarm sa kanilang mga cellphones na sila ay tatago lang, pupunta lang sa mga safe na places like sa loob ng bahay nila habang mayroong alarm. Pag nawala na yung alarm, sasabihin din naman sa kanilang cellphones na pwede na rin lumabas. Mm. Ang una ko naming balita, Ambassador, ay parang may isang overseas Filipino worker yata na nasugatan habang siya nagko-computer noon, may bumagsak na debris yata sa kanyang pinagtatrabahuhan na building. Maliban ho dito, may naidagdag pa po ba o wala naman na po, Ambassador? Wala na po. Yun lang yung hindi po yun overseas Filipino worker, anak ng isang overseas Filipino worker na Okay. nagko-computer Oo. sa Pero tabi ng bintana. Kaya siya napasukan at grazing wound lang naman, hindi seryoso. pero okey na po yung kalagayan po niya, stable na po siya, sir? I think so. Wala na kaming narinig kasi sabi nila it was very minor and superficial wound. Okey. Ang ating katandem si Bombo Jaira, may mga dagdag din pong katanungan, Ambassador. Ambassador, ano po yung mga pangunahing hamon sa repatriation ng mga overseas Filipino workers natin mula Qatar at paano ito mas epektibong matutugunan ng ating pamahalaan? Ang pinakamalaking challenge talaga walang flights. Kasi po, hindi natin sila maiuwi kung hindi through the flights alone. The other only option is via Saudi Arabia. Kailangan din po ng merong connecting flights mula sa Riyadh or sa Dammam or sa Jeddah. So ang pinaka-efficient na pag-uwi ng ating mga kababayan via air. We are happy na since March 18,
meron na tayong almost daily flights from Doha to Manila direct. So marami na pong naiuwi ang ating MWO. Sa ngayon, 353 na ang naiuwi nila, and there are still 114 to come in the next days until Monday. So unti-unti pong umuwi yung gustong umuwi. Hindi naman po kasi lahat gustong umuwi eh. There are only very few who want to go home. In the present time, Ambassador, may mga nagtatap na po ba sa inyo ngayon na gusto pang magpa-repatriate? Marami po yan, kinukuha ang mga pangalan nila ng MWO at saka nirarank sila kasi meron din namang iba na very urgent. Kunyari yung merong namatayan or may sakit, ganyan. So mauuna talaga yon. O may mga bata o may mga matatanda na mga dependents. So yung mga able-bodied, medyo mahuli na muna. Pero the government is doing everything it can to let all those who want to go home. Ang problema kasi, Genesis at Bombo Jaira is, hindi lahat, pag sinabi nila gusto na akong umuwi, agad-agad makakauwi. Hindi po ganun kasimple ang pag-uwi eh. Dahil meron silang mga kontrata, so kailangan tingnan mo na wala ba silang utang sa immigration, may mga fines, may mga problema sila sa employer, ganyan-ganyan. Pag malinis po yan lahat at may flight, uwi ka agad. Do we have any long-term strategies po ba, Ambassador? Dahil hindi natin alam no kung gaano ito katagal yung tensyon dyan sa Middle East. Yeah, we don't know how long the tension will be, Bombo Jaira, but if the flights are open, nobody will want to go home. Like now, very little na lang ang nagpapasabi na uwi ako. Dahil open na ang skies eh. When the skies are open, they will not want to go home. Kasi nakikita din natin dito, Ambassador, mako-compromise din no, yung kanilang mga trabaho. If dadating sila sa Pilipinas, we don't know kung ano din yung mangyayari sa kanila, if may work pa ba sila na babalikan or may ko-continue dito sa Philippines. Ano po yung maitutulong ng ating embahada para sa ating mga overseas Filipino workers dyan, Ambassador? Well, ang matutulong lang talaga ng ating embassy at ang MWO is to assist them go home if they want to go home. Yung iba kasi, Ma'am Bombo Jaira, kung nakaset na sila na uwi, kunyari kahapon, may nakaset na uwi, 22, nag-back out pa yung isa kasi pinaprioritize nila yung kanilang trabaho. Minsan sasabihin nila, hindi na lang ako tutuloy kasi gusto ko pang magtrabaho. And lastly, on my end, Ambassador, gusto ko rin malaman or marinig ang inyong side. Kasi si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, sinabi niya na he is not willing na makipag-negotiate kay United States President Donald Trump pagdating dito sa peace talks. Ano po yung reaction natin dito, Ambassador? Ang reaction ng Qatar is it has always been from the very start played a role of mediating between all parties to the conflict ng Middle East. So ganun pa rin siya. Ang sabi niya, they will exercise maximum restraint. Kahit binobomba na sila, ayaw nilang gumanti at defensive lang po lahat ang ginagawa nila. Pag may tinitirang missile, pinapaputok lang nila, pinapa-intercept lang nila. And they are trying their best through all diplomatic means to get these two warring parties to talk to each other and negotiate. Ganun po ang role ng Qatar kasi napakaliit po ng Qatar. 3 million lang ang kanyang population at 10% lang po doon ay local population na Qataris. Kaya ang kanilang role talaga dito is mediation po. Okay, thank you so much, Ambassador. Bombo Genesis? Okay. Ambassador, maisingit ko lamang kasi lately na-interview din po namin ang mga counterpart po ninyo sa may part ng Saudi Arabia, Egypt. Ang nababanggit po nila, may mga overseas Filipino workers na lumalagos or umaalis mula dun sa kanilang mga bansa. Tinutulungan din po ng Philippine government and then pumupunta sa ibang mga bansa na mas safe. Like dyan sa may part ng Israel, papunta po ng Egypt. Sa may part ng Qatar, may ganito rin hubang situation. Yung mga katabi ho ninyong mga bansa ho dyan, Ambassador. Wala po kaming ganyan na sitwasyon na Bombo Genesis. Ang amin is yung mga gusto na talagang umuwi at the very start of the conflict na wala pang flights talaga. So the embassy nakipag-ugnay sa Philippine Embassy sa Riyadh
para mabigyan ng visa upang makatawid sila sa Riyadh at from Riyadh makaka-fly out sila kasi at that time may flights na rin from Riyadh. Pero in other cases, ang mga Philippine embassies ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Kunyari sa Philippine Embassy sa Manama, kasi may mga Filipinos po na gustong umalis doon papunta ng Saudi Arabia. Meron din pong na Filipinos galing sa Bahrain na na-trap dito o kaya mga Filipinos nagtatrabaho dito na-trap sa Bahrain, ganyan. So nagtutulungan po para makadaan sila sa land route either from Bahrain to Qatar or yung meron tayong mga students na nag-aaral sa Amman, Jordan, pinatawid din natin sila sa Saudi Arabia para from there, makauwi sila sa kanilang mga kinaroroonan. And the good thing is that 24/7 yata ang operations ng ating mga embahada, Ambassador, ano? I think so. Sa amin, we are 24/7 po. Starting from February 28 nung magkaroon ng gulo, we have been here ever since and our hotlines can be reached 24/7. So is the policy ng embahada na ang last to leave ika nga ay yung mga Philippine official, no, nakabase po sa embahada kung sakaling worst case scenario. Ambassador, maki-update na rin ho kami kasi alam na ho ninyo sa Pilipinas, big thing ang atin pong Semana Santa, and by next week, Holy Week na po dito. Kapag ka dyan po sa may part po ng Qatar, meron din ho bang ganitong mga observation dyan or observation po ng Holy Week dyan sa may Qatar? Lalo, marami din po mga Pilipinong nariyan. I understand na Muslim country po o Muslim country ang Qatar, Ambassador. Meron po tayong malaking Catholic congregation dito na merong sariling Pilipino na parish priest, meron ding mga ibang Christian groups, no? So sila on their own, meron silang sariling Holy Week services, pero hindi naman kasi pina-follow yung Holy Week na ang Sunday is a working day, first working day of the week. So din sila ng Sunday. So Easter yun, pero Friday kasi is a holiday. So ganun po, yung schedule will follow the local work week dito, but there are a lot of Holy Week activities ng ating mga different religious congregations dito sa Doha. So hindi pa rin po maiilang ang mga overseas Filipino workers diyan, Ambassador, kahit papaano, kahit medyo malayo ho sila sa Pilipinas, ano? Hindi, kasi meron silang sariling mga worship services or masses na nakaschedule yan Thursday evening o kaya Friday morning, ganyan. So, papasok po doon yung ating Holy Week na mga services. Ambassador, maraming salamat. Thank you so much for joining us ngayon sa Bombo Radio Philippines. Again, tayo po napapanood at napapakinggan sa ating 32 stations nationwide. Yung pong ating paalala pa rin sa mga kababayan po natin, lalo siguro yung mga may kaanak po dito sa Pilipinas na medyo nag-aalala dun sa kalagayan po ng kanilang mga kaanak dyan sa may Qatar, Ambassador. Thank you very much, Bombo Genesis, Bombo Jaira. Ang aking masasabi sa lahat ng mga kamag-anak na merong mga relatives dito, your relatives, your loved ones are safe here in Doha, and the embassy will be here to ensure their safety in cooperation with the host government, which is doing its best to keep all residents of Doha, regardless of nationality po, safe and secure. Maraming salamat po, Bombo Genesis. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyo, Ambassador. Ang ambassador ko natin, mga kabombo, doon po sa may Philippine Embassy sa Qatar, si Ambassador Mardomel Celo Melicor. Kaugnay pa rin po sa maraming usapin dyan, pa rin po sa may bahagi ng Qatar, which is isa po sa mga bansa doon sa may Middle East na dati nakakaranas po ng mga pag-atake mula po sa may Iran, kasabay pa rin po ng tumitinding kaguluhan dyan sa may gitnang silangan. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.